Hello, I'm back. Okay, so today, na ba pwedeng ikwento sa inyo? Tanda ko nung bata ako. Alam mo, karamihan ng mga gusto natin sa buhay, nagsimula nung bata tayo. Nung bata ako, ang dami kong gusto. Isa doon is, gusto ko yumaman. Sabi ng tatay ko, anong gusto mong kurso? Sa totoo lang, hindi ko siya masagot dahil ang dami kong gusto. Gusto ko maging psychologist. Gusto kong, pero talaga ang pinaka gusto ko, walang kurso nun eh. Hindi ko masabi sa tatay ko, gusto kong yumaman. At kaya ako gusto yumaman, gusto kong mag-shopping. Lang, meron bang kurso na ang gagawin is, magsha-shopping lang siya na magsha-shopping. Tanda na ako nung na-discover kong, dito sa Canada, meron mga personal shopper. All they do is, they will shop for their customer or ano ba tawag doon, kung sino yung employer nila, magsha-shop kasi nasa store ako eh. Yung store ko, social eh. So, namimit ko yung mga personal shopper. Sabi ko, oh, ito, ganito, ganyan. Sabi niya, hindi ko size yan, hindi para sa akin to. Eh, para kanino yan? Para dun sa employer ko. Oh? What? Ano pang ginagawa mo? Sabi niya, personal shopper ako. So, dito kasi, pwede kang bumili ng 10, iba-ibang klase, papakita mo, tapos kung isa lang ang nagustuhan, sosoli mo yung siyam. Hindi naman ginagawa sa Pilipinas yan eh. Dito lang yung ginagawa, at saka sa States na bibigyan ka ng, I think you have, sa amin kasi, pagka member ka ng parang, meron kaming pagka card member ka ng Capital One, you're given 90 days to return. As long na hindi mo ginamit, hindi pa nalalabhan. So, as personal shopper, napakadali, di ba? Bili mo lang ng bilhin, yung sa tingin mo magugustuhan ng patron mo or customer mo. Tapos, dalhin mo sa kanya, pipiliin niya gusto niya. Tapos, ibalik mo lahat ng reject. Gusto ko yun. Sarap no, kasi matapos ka mag-shopping. Di ba? Pahinga ka na. Kaya, kaya nahook ako sa advertising eh. Kasi sa advertising napasok ako. Almost tanghali na. Tapos, uuwi ako. Basta naisara ko na yung kontrata. Uwi ako anytime ko gusto. Pwede ako umuwi na madaling araw. Pwede ako umuwi ng maaga. Ako bahala sa oras ko. Yun ang gusto kong buhay. Yung pala, makukuha mo pala yung buhay na yun pag nag-retired ka. Katulad ngayon, kagigising ko lang. Malapit na magtanghalian. Kagigising mo lang, malapit na magtanghalian. Hindi, kasi pangalawang tulog ko na to eh. May mga araw na talagang tamad na tamad ako. So, I can go back to bed anytime I want. Diba? Ang asawa ko, hindi ko problema yan. Kasi ang dali-daling lutuin ng breakfast niya. Wala na, sisiw na sa akin lahat pagdating sa kusina. Ano gusto mo? Pancake? Tung! Ayan na, magic. Ano pa gusto mo? Ham and egg? Tung! Magic. Magic na sa akin yan kasi lahat inaral ko eh. Pati anong kaldero or frying pan. Iba-ibang klase for every purpose. Ina-assign ko. Kunyari, itong kalderon to, pang Quaker Oats lang. At saka simple soup. Itong frying pan na to ay para lang sa lightly fried. Ito naman ay heavy duty, pang nilaga or whatever. So, napakadali ng buhay sa Canada kung organized ka. Eh ako, organized nga ako eh. Nung nasa Pilipinas ako, hindi halata. Kasi sabi nga ng nanay ko, makalat ka. Hindi. Makalat ako ng organized. Mukhang makalat yan, pero hindi. Organized yan. Wala eh. Kaya talagang hindi ako bagay tumira with someone na hindi pareho ng personality ko. Eh, yung asawa ko lang pakialam eh. Kaya swak kami. Magkalat ako o maglinis ako or whatever. Happy siya. Katwiran niya. Hindi naman ako sumasalay sa, what do you call this?
I never miss a meal for him. I mean, lahat na-accomplish ko as far as being a good wife is. Kasi nga, siya naman ang priority ko after God. Ay, si God talaga ang pinaka-pinaka. You know, I cannot, I cannot live a day without praying to Him. I don't know, hindi na masarap ang buhay sa akin kung wala si God eh. Kasi pinibigay niya nga lahat. Pag gusto ko mag-shopping, before, 4 times a week I shop. Kaya yung bahay namin wala na space. Sabi ng asawa ko after 8 years or 10 years, honey, we don't have any more space here. You have to send this to the Philippines. Kaya napadala ako sa Pilipinas, box. Kasi akala ko doon ako magmamigrate. Hindi natuloy dahil sa COVID eh. Hindi meant to be. Kaya naisip ko tuloy, Portugal kaya? Sa Portugal kaya ako mag-retire? Kasi yung dagat doon, hindi binabagyo tulad ng Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, ang gaganda ng mga dagat. Kaso pag binagyo, pwede kang mamatay, no? Naman may mga nangyari sa Bicol. Ay, nanonood ako lagi ng news pag may mga calamities sa Pinas. Doon ako nakapag-decide eh. Iyoko. Ganda nga ng view mo for 6 months. For another 6 months, pwede ka matsugi. Ayoko, no? Mas gusto ko sa Spain or sa Portugal. Mura kasi doon eh. Mura-mura eh. Kung gagamitin mo yung Canadian money, you live a good life. At saka, Europe. Iba ang Europe eh. Parang ang buhay napakagaang. Pag hindi ka exposed sa mundo, sa iba-ibang bansa, akala mo pinakamasarap Pilipinas. Hindi. Pag nakita mo yung iba-ibang bansa, makikita mo, ay, ang gaang ng buhay. Lalo na provided ng government or konti ang taxes or basta. You have to get out of the country para makita mo ano meron doon. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki. Pag-ipunan mo ng konti. Yun ang ini-stress ko lagi sa mga estudyante ko. Get out. See the world. Bago kayo mag-asawa. Hindi yung ang concern nyo puro love life. Ay. Ang marriage, romantic yan. Hanggang 2 years lang. On the 3rd year, practical ka na. Iniisip mo na, paano kami mabuhay na maayos dito? Oh, puro realities na yon. Eh, paano wala kang spiritual life? Eh, di wala ka wisdom. Wisdom, ining ang nagpapasaya ng buhay. That's why you have to prioritize God. You have to prioritize God and be very sure you enter His kingdom. Ano sabi ni Kristo? Para sa lahat ng mga yan, kung in the end, you're gonna lose your soul. Sabihin natin, napakaganda ng buhay mo. Perfect! Wala kang na masasabi pa. Kontentong-kontento ka. Tapos, hindi sinasadya, biglang namatay ka. Sa baba ka napunta. Ang sakit yun. That is total failure. Para sa akin. Pipiliin ko na yung buhay na sumusunod ako sa Diyos, na nasa loob ako ng kingdom niya. At least secured ako na pupunta ako sa Kanya in the end. Ano ba mas mahaba? Buhay sa mundo o buhay after? Eternal life is not a joke. It's real. It's a reality. Kaya yung mga nagyayabang na, I don't believe in God. Sige. Magkita-kita tayo sa bandang huli, ha? Kung okay ang choice mo. Choice mo yan. May consequence yan. Pagdadasal na lang kita kasi hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Make it sure that in the end, kasi wala kang end, katawan mo lang ang mamamatay. Nakalambang ulit-ulitin ko yan. Katawan mo lang ang mamamatay. Kaya wag mong i-prioritize ang love life. Unahin mo si God. Wag mong unahin ang pera. Unahin mo si God. That's it, folks.